How to waterproof and prevent algae growth on concrete, heritage structures, deco stones, and pathways without using any coating. Yan ang pag-usapan natin sa segment na ito. Magandang araw mga ka-Buildrite. Isa sa mga madalas na tanong sa amin ay kung paano mag-waterproof ng mga structures without using any coating dahil gusto nila ma-preserve yung mga architectural design na ito and gusto nila ma-preserve yung historical value ng structure na ito. Ayan. So, tulad ng example sa mga heritage sites, mga buildings doon at mga structures, no? Katulad ng mga cultural buildings natin like CCP, di ba? So, di ba, nakita nyo naman, walang pintura yun, no? Imagine nyo naman, nag-waterproof ka ng CCP, di ba? Di ba? Ang pangit-pangit naman nun. So, ano pa ba? Tulad ng mga old churches natin, no? So, paano nila ma-preserve yun? Kasi hindi naman pwedeng mag-waterproof sila ng coating, right? Hindi naman nila pwedeng tapalan yan, probably ng cloth or gumamit ng mga pintura or ng mga acrylic coatings, di ba? So, hindi pwede kasi mawawala yung historical significance ng churches natin, tama? Ayaw din naman natin na hindi siya ma-waterproof dahil magkakaroon siya ng algae, di ba? Ang pangit naman, and masisira din eventually yung mga structures na to. Okay, so we need to preserve that. So ano pa ba? Tulad ng mga institutions, no? Mga government buildings, mga schools, tulad ng school ng UST, di ba? So napakalumang eskwelahan. So yung structures niya, yung mga buildings niya doon, na hindi naman kailangan pinturahan yung iba dahil gusto rin nga natin ma-preserve yung architectural design nito. Tama? So what else? So possible, gusto rin nila i-waterproof yung mga deco stones. Yan, di ba? Marami tayong mga deco stones, no, sa bahay, no? Ngayon, medyo uso siya ngayon. So ang pinakaayaw natin ay magkaroon ng algae growth or mold growth, no? Tama? So ang pinakainis ko naman na may nagko-coating, kaso glossy naman, nakakainis, di ba? Natural stone nga. Tapos maglalagay tayo ng coating na gloss, di ba? So paano siya magiging natural kung mukha na siya glossy, di ba? So ayan. So isa pa is yung mga pathways natin or yung mga laundry areas natin, tama? So isa sa mga concern dyan, I know, is yung algae growth, tama? So biktima din ako ng algae growth na yan dahil tag-ulan, and then yung pathways, ang daming algae, and then pag nabasa yan, napakadulas, no? So ayaw natin ma-aksidente. So how do we prevent this algae growth, and how do we protect our structures from water and moisture? Yan ang malalaman natin sa segment na ito, ha? Marami din nagtatanong sa amin kung paano nga ba waterproof sa mga infrastructures din natin, mga roads, mga bridges natin, lalo na sa mga coastal areas, tabing dagat. So napakadali makorode, no, yung mga rebars natin pag hindi siya protected ng waterproof. So ang tanong, ano ba ang pinaka-economical way na without using any coating and natatagal for years to come na hindi mo kailangang ulit-ulitin yung coating? Discuss ko muna sa inyo, ano ang pwedeng mangyari kapag hindi natin na waterproof or maproteksyonan yung mga structures natin. So number one, isa sa pinakamalaking problema natin ay yung corrosion ng mga rebar. So kung malapit ka sa dagat, ang madalas na pwedeng mangyari sa inyo ay magkaroon ng chloride attack yung structures natin. So basically, the chlorides from the salt brought by moisture ay magkakaroon ng chlorides yung structure. And then yung chloride papasok doon sa protective layer ng rebar natin hanggang masira yon, hanggang later on magkaroon ng corrosion. Okay, number two, carbonation naman. So basically, ito naman nangyayari kapag yung carbon dioxide pumunta sa concrete natin, and then it turns into calcium carbonate, and then it brings down the pH level. Binababa niyo yung pH level below 9.5, and then from there, mag-start yung corrosion ng mga rebars natin. And dyan mag-start yung mag-crack hanggang makikita nyo na matatanggal din yung konkreto natin, may expose yung rebar na may kalawang. Isa pa, na hindi naman nakakapinsala sa structure natin, but pangit at pwede maka-aksidente is yung algae growth. Ayan. And alam mo naman ang IJ, no? 'Di ba? It's a plant-based, no, na it thrives sa mga damp surfaces, and then may sunlight. So, doon nagkakaroon ng mga algae. Kaya napansin niyo, no, during tag-ulan, yung laundry area natin or pathways natin or garahe natin, 'di ba, nagkakaroon ng algae. Ayan. So, and then pag nabasa, maglalakad ka, napakadulas, pwede kang madapa at maka-aksidente at pwede tayong ma-ospital. Ayan. Kaya isa sa iniiwasan natin. And syempre, pangit tignan.
Yan. So, ano pa ba? Efflorescence. Ayan. So, lalo na sa mga plastered walls or sa mga structures na concrete, kapag wala kang waterproof, then nagkakaroon ng efflorescence. So, ito yung mga efflorescence o mga salts na lumalabas from the structure. Ayan. So, basically, kung wala kang waterproof, edi mababasa yung concrete mo, yung moisture, yung water na pumasok, paglabas niya ulit, nag-dry. So, nagkaroon ng evaporation. So, pag evaporate niya, dala-dala niyo mga salts, ilalabas niya sa walls mo. Ayan, kaya nagkakaroon ng mga salts. Ayan, syempre, pangit na sa concrete, no, na may mga efflorescence. So, ang tanong ninyo ngayon, ano ba talaga ang recommendation ng BuildRight para sa mga ganitong structures and para sa mga ganitong solutions? Ayan. So, here at BuildRight, what we recommend is using Silox. So, Silox is basically a silicone-based, no, na impregnating waterproofing chemical. Ayan. So, hindi siya coated, hindi siya film forming. Ayan. So, linaw ko lang muna ano difference ng impregnation tsaka film forming. Yung film forming, an example would be yung mga pintura. Ayan, mga coatings. So, di ba may panagpintura ng wall, may film. Ayan. So, minsan pwede mo nga balatan, di ba? So, when we say impregnation naman, is different. So, hindi siya film, but it impregnates. No? So, pumapasok siya sa loob ng structure and then it tries to coat, no, yung porous na substrate mo. Doon siya magkakaroon ng parang line barrier sa pores and capillaries para hindi makapasok yung water. But enough para palabasin yung mga molecules ng moisture and para pumasok yung air. So it's a breathable type. So it's quite unique and this was developed for the main use na to is for yung mga heritage na buildings, di ba? Pag alam mo, pag pumunta ka rin sa Intramuros or probably pumunta ka sa ibang bansa, yung mga heritage sites nila, di ba? Puro mga stones, mga deco stones nila, lalaki, no? So, how do you protect this structure? So, that's why this product was developed. Ano pa ang mga advantages ng Silox? Isa sa pinakagusto ko dito is that it can preserve the look ng structure natin. Ayan. So, hindi natin kailangan i-waterproof ng using coating or ng mga using film forming materials, no? And of course, ang dali lang siya i-apply and matipid siya, hindi siya magastos, no? Ang maganda rin dito is that itong waterproof na to ay matagal, hindi siya basta-basta masira. Ang galing, di ba? So, hindi mo kailangan mag-waterproof lagi, kaya yun yung advantage nito. Unlike, kuwari, nag-coated ka. So, after probably 5 years, 4 years, minsan nga 3 years pa lang, magre-recoat ka na naman, di ba? So, this one, hindi na kailangan. And, yun nga, sabi ko kanina sa inyo, hindi nyo malalaman na naka-waterproof yung structure dahil it's impregnating and clear and matte yung finish niya. Hindi siya glossy, no? So, it preserves the natural look ng structure. And ano pa ba? It's breathable. So, enough para pailabasin yung moisture and then papasukin yung airflow. And prevents corrosion through chloride attack and carbonation. So, ano pa ba mga areas of application ng Silox? So, napakarami. So, pwede siya sa mga walls with cement finish. Pwede siya sa mga concrete floors exposed to rain. Pwede rin siya sa mga concrete surfaces in laundry areas. Decorative stones, of course. Concrete stairs and landings pag exposed. No, sa bricks and tiles, of course. Yan, tama. Yung mga bricks and tiles natin. Old churches. Heritage buildings. Heritage buildings like churches, institutions, tulad ng mga sinabi ko sa inyo kanina. Backsplash and concrete countertops. Yan, pwede rin natin gamitin. Mga concrete statues. Ayan. So, sa mga resort natin na may mga statue doon, no? So, or mga fountains, no? How do we protect it from efflorescence? Or how do we protect it from algae growth? Yan, ito yung solution. Yung mga skim coats, no, na gusto mo magtipid or gusto mo yung look lang talaga ng puti na skim coat and gusto mo makatipid, pwede yan. Sa mga roof shingles, mga concrete fences natin, mga bathroom walls with concrete finish, yan, pwede rin. Exterior of chimneys, no? And mga bridges, mga roads natin, mga concrete pathways natin. If even fiber cement board, pwede siyang gamitin. And mga gypsum boards. Okay, before we teach you kung how to use Silox, no, para sa mga meron ng algae growth, no, and you want to prevent this, you can use chlorine bleach. You can buy this in your supermarkets and department stores, no, and then just soak it like for 5 to 10 minutes. And then, after nun, pressure wash mo lang and using brush, then matatanggal mo yung algae growth. Ayan. So, para to prevent it from growing back, then you can use Silox. I would discourage using muriatic acid, no, in cleaning algae growth. Kasi, yung muriatic acid can destroy your concrete. So, for clarification lang, so, si Silox it's a good water repellent product
For mga vertical application, pwede rin naman horizontal as long as walang mga panding. So meaning, yung concrete natin hindi nag-accumulate ng water. So hindi siya babagay sa mga swimming pools, hindi rin siya babagay sa mga cistern tanks, hindi rin siya babagay sa mga toilet na concrete and then nagkakaroon ng panding, hindi siya pwede. Kailangan na moving and flowing lang yung water, doon lang siya babagay. To prove that Silox works, we'll show you some demonstration, one using with Silox and the other hollow block without using Silox para makita mo yung difference ng protection. We have a previous video on Silox and how it works. We'll show you some clips of those videos para ma-appreciate nyo how Silox works. Nilagyan mo siya, na makikita mo talaga tumagos ka agad yung water. Pumasok siya, no? Pumasok siya. Whereas dito, parang nag-slide lang. Ayan. Nagkakaroon ng beading, no? So, pag nagkaroon siya ng beading, hindi siya nakaka-penetrate. So, lagyan natin siya ng water. So, walang water na tumatagos. Ayan. Diba? Walang tumatagos. Hindi nakaka-penetrate yung water. Galing. Pero pag lalagyan natin siya ng air, ayan o. Wow. Oh. So breathable nga siya, no? Oo. Wow, nice. Ayan. Wow. Protektado naman yan hanggang sa loob. Ayan. So, Wow. may beading lang siya. Alright. Ito, anong meron dito, Ito Joby? yung in-applyan ng produkto natin na Silox. Nice. Hindi So, yan. hindi ayun. nakakapit. So ano Jovi, kunwari yung concrete nag-crack, effective pa rin ba yung water repellent natin kahit na nag-crack yan? Yes sir, sigurado. Wow. Oh. Sige nga, demo natin. Diba? Walang tumatagos. walang Hindi pumapasok. nakaka-penetrate yung water. Galing. So, Wow. may beading lang siya. Ang galing, ang galing. So ayan so medyo naintindihan nyo na kung paano kayo pwede mag-waterproof or mag-water repel without using any film forming material or any coating. No? So at least alam na natin kung paano mag-preserve ng structure in their natural form and natural look. Ayan, so architect so makakatulong na kami may ambag kami sa mga structures ninyo. Again, kung may mga tanong, comment lang sa comment section ng Facebook and YouTube para ma-address namin ano pa mga videos na gusto nyo. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado.